Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Kumpirmado. So sa umaga po ito o sa araw nito ay pag-uusapan po natin muli ito pong si dating Iloilo City Mayor J. Patrick Mabilog, na kung saan po ay lumantad po sa kabila ng 7 taon na nagtago sa ibang bansa dahil nga sa hindi magandang naranasan niya mula kay Digonio. Na alam naman natin pag sinabing hindi magandang karanasan, marami po makakarelate dyan. Lalong-lalo na alam naman natin na hindi lamang po itong si dating mayor ng Iloilo, J. Patrick Mabilog, ang nakaranas dyan. Marami pong pwedeng tumayo at magpatunay na talagang maraming mga Pilipinong nakaranas ng hindi maganda noong panahon ni Digonio. So, alam niyo mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit po lumabas si Iloilo City Mayor J. Patrick Mabilog dahil po sa ngayon po niya nakita o napansin niya na ang sitwasyon ngayon ng mga naaapi ay maganda na dahil yung mga hindi napapanagot noon ay napapanagot na ngayon. So ibig sabihin, kung noon yung mga biktima, yung mga naaapi ay hindi nabibigyan ng pagkakataon para makapagsalita, ngayon po ay nabibigyan na at nabibigyan na po ng katarungan mula po sa pang-aabuso ng mga taong mapang-api sa kanilang pera at kapangyarihan. Ngayon mga kababayan, sa kanya pong mga sinabi, natitiyak ko po na alam naman natin na kung titignan nyo sa social media, aalamin ang sorbi yan. Kung marami pa bang nagtitiwala kay Duterte o sa pamilyang Duterte, makikita nyo po kung dati ay nasa 90%, bumaba po ng una 60%, hanggang naging 50%, hanggang naging 40%. Ngayon po ay hirap na sa 30% ng mga Pilipino na nagtitiwala pa sa mga Duterte. Lalong-lalo na ngayon na lumabas na itong isa pang mga issue, isa pang reklamo, isa pang testimonya na makapagpapadiin kay Rodrigo Roa Duterte dahil nga dito sa dating Iloilo City Mayor J. Patrick Mabilog, na kung saan ang dahilan pala ng kanyang pag-alis ay dahil sa pinupolitika siya. Pinupolitika siya na kung saan dahil nga sa nalaman ni Rodrigo Roa Duterte na hindi niya sinuportahan yung kandidatura ni Digonio, ang ginawa ni Digonio, dahil nung nalaman nga ni Digonio na tatalo siya doon sa Iloilo City o sa lugar mismo o sa baluarte mismo ni Mabilog, gumanti ito sa pamamagitan po ng paggawa ng iba't ibang mga gawa-gawang istorya na kung saan hindi dapat siya maisama doon sa master list ng PDEA, may sinama po ng sadya, nang sa ganoon sa pamamagitan po nun ay makaganti po siya. Kung tutuusin po mga minamahal ko mga kababayan, alam niyo ba na itong mga paruhinog at yung iba pang mga, maging yung Albuera Mayor sa Leyte na pinapatay ni Digonio ay hindi pala yun mga kaalyado niya. Kaya pala niya yun talagang tinarbaho dahil unang-una hindi niya kaalyado. So, ang nasa likod ng lahat ng yun ay politika na kung saan, paano ko nasabi, kung maalala niyo po, nung hindi po sinuportahan ng Channel 2 ang kandidatura ni Rodrigo Roa Duterte, dumating po yung panahon na ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para po ipasira ang Channel 2 na kung saan
Marami po sa mga kababayan natin ang hindi po nakapagtrabaho. Sa madaling salita, nasira po ang kanilang kinabukasan. So, ilang Pilipino po yun. So, libo po ang trabahante ng ABS-CBN na nawalan po ng magandang buhay, magandang trabaho. So, alam nyo, sa totoo lang, dahil po sa nakita niya ni Duterte na hindi rin siya sinuportahan nito ni Iloilo City Mayor Jade Patrick Mabilog, nalaman pa niya na kamag-anak siya ng Rojas. So, kapalit ng hindi pagpatay sa kanya, kapalit ng para siya ay mabswelto, ayon po sa kanyang testimonya, kinakailangan daw na mayroon siyang gawa ng istorya na kung saan plano ni Duterte na itong si dating Senador Franklin Rilon, hindi po nagkakamali, maging si dating DILG Secretary Mar Rojas, ay gusto pong palabasin na drug lord, no, drug lord. Katulad po ng nangyari po dito kay Mang Gubat. Ayun, Guban. Okay. Na kung saan plano din ng mga Duterte na utusan si Guban na itong si dating Senator Trillanes ay kunwari ay protector o drug lords din o drug lord. So, makikita niyo mga minamahal kong mga kababayan, malapit po sa katotohanan ng sinasabi ni Mabilog. Dahil sa totoo lang, mismong si Kerwin Espinosa po ang makapagpapatunay niyan. Na noong mga panahon na yon, pinagawa po kay Kerwin Espinosa yung isang bagay na dapat hindi niya ginagawa, lalong-lalo na't ito'y makakasira po sa buhay ng iba. Pero bakit niya nagawa na magtestimonya, gumawa ng istorya para lamang pumadiin si dating Laila de Lima? Si dating Laila de Lima tuloy, dating Senador Laila de Lima. Dahil po yan sa pananakot ni Duterte na kung saan nakasalalay po yung buhay ni Kerwin Espinosa, maging buhay ng kanyang mga kamag-anak. So, kung makikita nyo po, kung ipagtatagpi-tagpi po natin mga minamahal ko mga kababayan, yung lahat-lahat po lahat-lahat ng mga nagkaganapan o nangyari noong panahon ni Digong, yung masasabi nyo talaga na hindi ito pamumulitika, kundi isa itong usapin na kung saan dapat mabuo upang managot yung mga nang abuso noon na hanggang ngayon ay tinatawanan pa rin ng hustisya. Minamaliit ang hustisya o kakayanan ng ating batas sapagkat ang iniisip nila, mayaman sila, may impluwensya sila, marami silang tao, marami silang pwedeng bayaran, lahat. So, ito po yung panahon na kung saan masasabi mo talaga na parang sinasadya talaga ng pagkakataon ng ating Panginoon na karmahin si Duterte, karmahin ang lahat. Ikita nyo akala siguro nito ni tawag dito Harry Roque. Habang buhay sila mamamayagpag. Pati si Harry Roque kinakarma na. Ngayon si Sara Duterte din kinakarma na din kasi si Bato ganun din. Kumbaga ito yung time, ito yung panahon na kaya yung ibang mga takot noon ay matapang na ngayon. Yung nagtatago na noon ay naglalantaran na ngayon dahil nga po sa ito na po yung time na kung saan napoprotektahan na sila ng totoong batas. Napoprotektahan na sila ng mga politikong mayroong paninindigan, no? Mga politikong may pagmamalasakit sa mga naaapi ng mga dambuhalang mga sinungaling, mapang-abuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan. So, kaya nga po, sa totoo lang, 100%, napakarami pong mga Pilipino ang natutuwa sa ginagawa po ng ating mga congressman diyan po sa tinatawag nilang Quadcom Committee. Dahil nga po sa marami po ang natutuklasan, marami ang naliliwanagan, marami ang nabibigyan ng pagkakataon para paliwanag yung sarili nila, marami ding mga tao na kung saan nabigyan ng pagkakataon para makapagsalita, na kung saan nabibigyan po ng tunay na proteksyon mula sa ating pamahalaan. At siyempre, isa po sa kinatutuwa ng ating mga kababayan, mga katulad po nila Alice Goo, ni Cassandra Ong, at ng iba pa
lahat ng umaabuso, lahat ng mga hayop, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga sinungaling ay ginigisa po talaga dyan sa kamara. Kaya nga po, marami po ang natutuwa. Kasi bakit? Sapagkat dito mo po makikita na talagang nagtatrabaho po, nagsisikap po na magampanan ng ating mga congressman yung kanilang mga tungkulin para po papanagutin ito pong mga umapuso noon. So, yung iba, hindi natin maiwasan, yung mga lalong-lalo na yung mga naglalabasan mga pangalan, lalo na yung mga Duterte, sabihin nila, pinupolitika lang sila. Madali lang naman po sabihin yun. So, para sa kanila, pinupolitika sila. At yan ang talagang gagawin nilang rason. Para nga naman isipin ng taong bayan na pinupolitika lang sila. Pero ang totoo po, yung mga nangyayari po dyan sa Quadcom o dyan sa Kamara, ayan po ay bunga ng mga kasamaan noon na ginawa o pang-aabuso noon ng administrasyong Duterte at maging ng kanyang mga alagad. Na kung saan napakaraming mga politiko din ang sumama sa kanya para mang-abuso, magnakaw, magpahirap sa taong bayan. So, kaya malaki po ang papel ngayon, malaki ang nagagawang kabutihan o malaki ang ginagampanan ngayon ng Quadcom. Kaya nga po, pasalamat tayo sapagkat napakarami mga congressman ngayon na talagang makikita ho ninyo. Buhis buhay ho, sunog kilay po sila kapag sila po ay nasa trabaho. Talagang ngud-ngud nguso po yung kanilang pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Kaya nga dapat po talaga silang pasalamatan dahil sa kanilang mga ginagawa. So, alam niyo mga kababayan, nakikita ko din na sa mga nangyayaring ito, alam ko pong hindi naman basta-basta din ng mga Duterte. So, dahil lalong-lalo na nga, marami silang nanakaw na pera, so ibig sabihin, marami silang pwedeng pakilusin, marami silang pwedeng bayaran. Kasi pag marami kang pera, marami kang pwedeng pakilusin, marami kang kasi pwedeng bayaran eh. So, ganun pa man, alam naman natin ang utak ng mga Duterte na kumbaga talagang hindi papayag yung mga yan na sila ay makulong. So gagawa po yan ng mga issue, gagawa po yan ng mga iba't ibang mga kaartihan, kasinungalingan, o kaya naman gagawa sila ng ibang mga pamamaraan para na lamang po makaiwas sila sa issue na yan, gagawa sila ng ibang issue para iligaw ang katotohanan. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala naman tayo sa kakayahan ng ating mga congressman na kung saan sana manaig po ang kabutihan kaysa sa kasamaan at manaig ang kaliwanagan sa kadiliman. So, ganun pa man mga mahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.